Good morning. Ito pala yung ano ko, yung natapos ko ng ano ba na lalagay sa sapatos na tapal. Bali ito yung two-piece pattern na sinasabi ko kanina na dun sa pinost kong part 1 nito. Ito ganito siya. Ganito yung forma nung sapatos dito. Ayan. Pag sinalpak na yan, portion na siya. Hindi mo na kailangan habulin yung banat niya para lang matakpan tong ano niya. Ito siya, ayan. Para hindi siya halatado dun sa pattern niya. Saka yung meron pa akong ano rito, yung isang pattern dito na nilalagay. Saka ito yung 3 pieces pattern na ano ko na ginawa ko dito sa pinaka taas niya naman. Ayan. Itong 3 pieces pattern na to, ito yung nagbibigay ng ano ng cover dito sa taas niya. Dito sa may dila, dito sa sapatos na to. Ayan, ganun siya. Bali, zigzag ko rin to. Tulad dito, ayan. Kung nakikita nyo, yan yung nasa sa ano niya, sa likod niya. Ito yung nasa outer ano niya, leather niya. Excuse me. Ito yung ano, yung ginawa ko na pattern niya para may forma. Di mo na kailangan banatin yung leatherette para lang pumorma dito. Dati na siyang nabanat. Kaya ganito yung forma niya. Ayan. Kung nakikita nyo, para yung forma salpak agad dito, hindi na siya kailangan ng banat. Kasi ito pang ano to, pang cover lang naman ng sapatos. Parang ganito siya. Ayan. Kasi lumang-luma na tong ano niya, saka expire na, kaya ayan, ganito yung ginawa natin. Ganito ko pala tinatahi tong leatherette na ano yan. Tinatahi ko yan. Ayan, pakita ko. Ayan, yan yung tinatahi. Tinatahi na natin. Tapos manual zigzag ko mamaya dito sa makina. Doon ako natatagalan sa manual zigzag dito sa sa pagtatahi dito sa mga ganitong may zigzag. Ang zigzag kasi nito, yun na yung mismo yung ultimo nagpapaduktong dun sa pattern ng tinatahi ko ngayon. Para saka nagbibigay din ng disenyo saka style dito sa ginagawa ko. Ayan. Yung iba kasi yung ibang sapatero kasi meron silang hulmahan. Ako wala akong ginagamit na hulmahan. Kaya ganito yung alternative na ginagawa ko, yung ginagawan ko ng pattern para humulma mismo dun sa may sapatos o cover na aking nilalagay. Lalo na sa mga matitigas na ganito na hindi kayang lagyan ng hulma. Kasi matigas ito. Pagka hinulma kasi sa hulmahan, pangit. Mas maganda pagka yung talagang pattern siya para mas maganda yung lapat niya. Ayan. Kagandahan kasi sa ganito, hindi mo na kailangan gumamit ng hulmahan. Rekta na. Basta may nakagawa ka ng pattern nito na eksakto dun sa ilalagay dun sa ire-repair, hindi mo na kailangan kumuha ng hulmahan para lang maisalpak ito. Ayan. Ganito ginagawa ko. Mano-mano ang zigzag nito. Sa kagandahan kasi sa ganito, pag marunong ka mag-pattern, kahit anong forma kaya mong hulmahan. Katulad niyan sa mga ganito, sa ano kasi pag hulmahan ka, wala kasi akong sample ng hulmahan para maipakita ko kung paano, anong style yung hulmahan na sinasabi ko. Yung hulmahan kasi yun yung nagbibigay shape dun sa sapatos. Para kung ano yung sukat ng sapatos, dun na kinukuha yung sa hulmahan na mismo. Ayun sa mga gusto magpagawa, ito yung part 2 ng ano pala ng ginagawa ko ngayon. Ito yung part 2. Mag-upload ako nito sa part 3 ulit nito. Para hanggang sa matapos makita nyo yung kabuuhan ng ginagawa ko. Saka makita nyo rin yung proseso kung paano ko ginagawa
step by step yung ginagawa ko. Ayan, and salamat and God bless sa ating lahat. Thank you.